Thank you, EJ. Deeper in love. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Ang ating pong mensahe this morning will be taken from the book of Luke. Yan. The parable is entitled, The Parable of the Widow and the Judge. Nabasa niyo na po ba yan? The Widow and the Judge. Babasahin po natin from the NIV version, beginning with verse 1. This is the word of the Lord. Then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. He said, in a certain town there was a judge who neither feared God nor cared what people thought. And there was a widow in that town who kept coming to him with a plea. Grant me justice against my adversary. For some time he refused, but finally he said to himself, even though I don't fear God or care what people think, yet because this widow keeps bothering me, I will see that she gets justice, so that she won't eventually come and attack me. And the Lord said, listen to what the unjust judge says. And will not God bring about justice for his chosen ones, who cry out to him day and night? Will he keep putting them off? I tell you, he will see that they get justice, and quickly. However, when the Son of Man comes, will he find faith on the earth? May the Lord bless the reading of his holy word. Please bow your head and join me in a word of prayer. Father in heaven, salamat po na tuwing kami ay nag-gather as a church. Our focus is the Word of God. Our source of power and authority and guidance and wisdom is the Word of God and the Word of God alone. And we thank you that we have the Holy Spirit to guide us into all truth, to open our hearts and our minds and understanding that we may receive all the bountiful blessings of the Word of God. Tanggalin mo po, Panginoon, anumang distraction sa aming mga isip at puso. Hayaan mo kami makafocus, Father God, sa iyong mga salita. And allow us, O Lord, to freely receive all that you have in store for us today. We pray in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Ito pong parable na ito ay napaka-clear from the beginning. Sapagkat verse 1 pa lang, sinabi na ni Jesus ang purpose nitong parable na ito. At isinaysay ni Jesus sa kanila ang isang talinhaga kung paanong sila'y dapat laging manalangin at huwag manlulupaypay. He said this parable to show them that they should always pray and not give up. So yun po ang number one lesson. Na tayo po ay dapat laging nananalangin at kailanman ay hindi tayo dapat mag-give up sa ating panalangin. How many of you na meron kayong pinagpe-pray at parang nagsasawa na kayo sa pinagpe-pray nyo, parang hindi nyo na pinagpe-pray ngayon? Meron nga po akong kilala doon po sa Evangelical Church of Casanova. Yung pong wife ay committed sa church. Nagtuturo ng Sunday school. Meron siya pong 4 na anak, puro babae. Every time they go to church, inaaya nila yung mister na magsimba. Yung pong mister ay lasinggero. Ang kape niya sa umaga, alak ang kape niya. Umaga pa lang, nag-iinom na siya. Ang sabi nung asawa niya, hindi ako sasama sa inyo. You go ahead. Hindi ako sasama sa inyo. So for 10 long years, pinagpe-pray po niya yung mister niya na, Lord, please, in the name of Jesus, please, make a way na yung aking mister ay magpunta ng church to join us. 10 years! I don't know kung meron na kayong pinagpe-pray ng 10 years.
Finally po, dumating po yung panahon na yung mister niya ay nagkasakit. At na-ospital. Isang buwan sa ospital. Nagkasakit po siya ng prostate. Kung prostate cancer ang naging sakit niya. So na-ospital siya for 1 month. And right after that, nung makauwi ng bahay, ang sabi po ng mister niya, pupunta ba kayo sa church? I want to join. So siya na po ang kusa na nag-join to go to church. And let me tell you, nung siya po'y nagpunta sa church, ngayon po, mas maaga pang naghahanda sa kanila sa church. In fact, may mga panahon na umuuna na siya sa church kasi po tumutugtog sa church. You see, kung tayo po ay mananalangin at hindi mag-give up, God will make a way where there seems to be no way. Sometimes po kasi parang napakahirap magtiis at magtiyaga at magintay sa pananalangin. Let me just ask you, meron po ba kayong prayer na give up nyo na? Dati nagpe-pray po kayo na kayo makapag-abroad, give up nyo na. Na kayo po yung nagpe-pray na makabili ng bahay o sasakyan, may water. Tapos give up nyo na. Meron po ba kayong ganon? Dito po itinuturo sa atin ni Jesus na kailanman ay hindi tayo mag-give up sa ating mga panalangin. Can you say amen? Pray always and not give up. Yun po ang sabi. So ano po ang kwento? Meron pong dalawang character sa parable na ito. Number 1, the judge. Ito pong judge na ito does not fear God. Walang takot sa Diyos at walang malasakit sa kapwa. Verse 2. Sinabi niya sa isang lungsod ay may hukom na hindi natatakot sa Diyos at walang taong iginagalang. Yun. So yun ang description ni Jesus dito sa judge. Walang takot sa Diyos, walang malasakit sa tao. And then merong isang widow, a persistent widow who kept coming to him with a plea. Verse 3. At sa lungsod na iyon ay may isang babaeng balo na laging pumupunta sa kanya, na nagsasabi, bigyan mo ako ng katarungan laban sa aking kaaway. So, 2 characters. Isang may kakayahan na magbigay ng justice at isang balo na nanghihingi ng justice. Alam niyo po sa Old Testament, meron po mga special law ang Old Testament para po sa mga balo at sa mga orphans. Number 1 po yan sa utos sa Old Testament. Huwag niyong kakaligtaan, huwag niyong pababayaan ang mga balo at ang mga orphans. In this case, ito pong judge na ito, hindi niya pinapansin, hindi niya pinapahalagan, wala siyang pakialam dito sa balo. So this is not a good judge. Kaya nga po, unjust ang tawag sa kanya. But, sa kabila ng kanyang ugali, na unjust, sa kabila ng kanyang karakter na unjust, meron pong isang balo na hindi basta-basta nag-give up. Meron po kasing tao na madaling mag-give up, na para bang hindi lang napagbigyan, ayaw na. Hindi lang niya nakuha yung gusto niya, ayaw na. Ganyan po ba tayo sa atin pong prayer life? Now, in this case, mga kapatid, ito pong judge ay nakukulitan. Sabihin niyo po, nakukulitan. Yung pong wife ko, sinasabi sa akin, bakit mo binili si Liam ng PS4? Si Liam, bakit mo binili si Liam ng PS4? Alam mo naman yung batang yan, puro laro lang gagawin yan. Hindi ko lang ma-explain sa kanya, Mami, si Liam kasi. Araw-araw yun. Araw-araw. Daddy, kailan mo ko bibilan? Daddy, araw-araw yun. Araw-araw. Tapos, kukulitin din yung kapatid niya. Si Zoe. In fact, tumawag po sa amin minsan, Daddy, ibalik mo na si Liam sa Manila. Ibalik mo na sa Canaan. Kasi kinukulit siya everyday. So, dahil po sa sobrang kulit ni Liam,
Ginawan ko na lang ng paraan, Sir Joseph, yung aming pong IT, hanap ka nga ng PS4 dyan, somewhere. Yung second hand. Hanap siya. Pastor, ito. Sige, bibiling ko na yan. Hintuan lang niya ako sa kanyang kukulitan. Kulit ng kulit, araw-araw. Kulit-kulit. So, nung nabilang ko, ma'am, tumahimik ang buhay ko, praise the Lord. Tumahimik na. Ngayon naman, kinukulit niya ako, CD naman ang pinapabigay niya. So, ito pong judge, bagamat siya ay walang pakialam, walang malasakit, dahil po doon sa kakulitan ng balo, na balik ng balik, hindi mo siya mapahinto. Araw-araw pagpupunta yung judge doon sa kanyang office, nandun agad sa may harapan yung balo, nag-iintay. Araw-araw yun, araw-araw. Kaya ang sabi ng judge, yan. Subalit, verse 5, subalit dahil ginagambala ako ng balong ito. Yan, ginagambala. Hindi na ako matahimik, hindi na ako makakoncentrate, hindi na ako makawork, kasi lagi siyang nandyan. Wala ako ibang magawa, lagi siya nandyan. She is becoming a bother. Bibigyan ko siya ng katarungan. Kung hindi, ay magsasawa ako sa kanyang patuloy na pagpunta dito. So, binigay na ng judge yung justice, alang-alang lang na magkaroon na siya ng peace of mind, na hindi na siya i-bother o kulutin ng balo, sapagkat yung balo will not take no for an answer. Meron po kami ganyan teacher, si Mrs. Gomez. Alam niyo po, si Mrs. Gomez, kinukwento ni ma'am, ayan po yung magandang teacher namin, magaling na teacher. Naging teacher ni Aaron, naging teacher ni Sig. Ewan ko, naging teacher mo, Joy? Meron nanliligaw sa kanya, jeepney driver. Siyempre, magkaiba sila ng status in life. So, hindi niya pinapansin. Pero ayaw siyang tigilan. Ayaw tumigil. Bakit ba ayaw mo kong tigilan? Binabasted niya. Ayaw siyang tigilan. Ang sabi sa kanya, hanggat hindi ako nag-aasawa, hindi ako titigil. For 7 years, maraming nanliligaw, hindi naman niya nagugustuhan, nagkatrabaho siya, busy siya, pero yung driver ng jeep, for 7 years, hindi tumitigil. Finally, after 7 years, sabi niya, talaga ba hindi ka titigil? Hindi talaga ako titigil. Hanggat hindi ka nag-aasawa, hindi ako titigil. O sige, tayo na nga, para matigil na. Ayun, naging sila na. Nagkaroon ng isang anak, may apo na siya ngayon. Yun po lesson sa mga nanliligaw. Taas nga po kami ng mga nanliligaw dyan. Huwag kayong hihinto, huwag kayong mag-give up. Kasi minsan, busted lang kayo minsan, ayaw nyo na. Minsan, sa pag-aaral, alam nyo pag-aaral, minsan hindi mo makuha ng isang straight Pero kahit po hindi mo makuha ng isang straight, basta huwag ka lang hihinto, tuloy-tuloy lang, dire-diretso lang. Nakikita nyo ba yung mga kwento ng mga gwardya? Sa school dyan, sa may Manila, may isang gwardya dyan na sa sobrang gusto niyang maging abogado, habang siya'y nagbabantay, nag-aaral. Nagtatrabaho sa umaga, nag-aaral sa gabi. Finally, yung gwardya ay nakapag-aral ng abogasya at nakapasa ng bar. Abogado na siya ngayon. Sometimes hindi mo kuha ng straight, but just do not give up on your prayers or do not give up on your dreams. Ewan ko lang po kung na-encounter nyo na yung word na push. Have you ever heard of that? Push? Pray until something happens. Just pray. Wala pong masamang prayer. Wala pong maling prayer. Maliban na lang kung ang prayer nyo, Lord, masunog sana bahay ng kapitbahay ko. Yun, may masamang prayer yun. In fact, sabi ni Kristo, you have not because, sabi ni James chapter 4, you have not because you ask not. Ask, and it will be given to you.
But sometimes, sabi niya, but sometimes you ask and you don't receive because you ask with the wrong motive. So, may mga dahilan po pala kung bakit sometimes yung prayer hindi tinutugon ng Diyos. Kapag masama ang ating intensyon, most definitely, hindi siya didinggin ng Diyos. Para sumikat ka, para mataas ka, na para bang ang peg mo, parang si Sharon Cuneta. Pagdating ng panahon, ako'y tatayo at dudurugin kita. Di ba? May mga ganong sa nobela. Ako'y tatayo at dudurugin kita. So, ang goal mo is, yumaman ka para yung nang api sa'yo, dudurugin mo. Pagka po ganon ang atin pong heart's desire, God knows the motive. You have not because you ask amiss, sabi ng Bible. So check your motive, sapagkat hindi po ibibigay ng Diyos ang panalangin na makasasama sa iyo o makakasama sa iba. So check your motive. Pero mga kapatid, lahat po ng panalangin ay nakakarating sa Diyos. Don't think for a moment na hindi narinig ng Diyos ang iyong panalangin because lahat ng panalangin ay naririnig ng Diyos. Pero hindi lang po niya sinasagot for several reasons. Number one, wrong motive. Number two, wrong timing. Wrong timing. Kasi po ang Diyos mayroong perfect timing. Hindi pa pwedeng too early. Hindi pa pwedeng too late because God is a perfect God. He is perfect in all His ways. His timing is always perfect. So kung wala pa ngayon, you learn to wait. Ang sabi nga ng Bible, wait upon the Lord and He shall renew your strength. So, konting intay pa. Sometimes kasi, masyado tayong nagmamadali. Sabihin nyo nga po sa katabi nyo, nagmamadali ka ba? Yan. Nagmamadali ka ba? Bakit ka nagmamadali? Hindi ka dapat magmadali kasi si God hindi nalilate. Si God, not too early, never too late. Perfect lagi ang timing niya. Kaya po paborito ko yung love story ni Ma'am Alam niyo ba love story ni Ma'am? Si Ma'am nag-apply, galing siya sa Kalagiman. Narinig niyo na ba yung salitang yan? Kalagiman. Yun ang bayan ni Mrs. Santos, Kalagiman. Para bang nakakatakot tumira doon Kalagiman. Nung araw po, nung bata pa kami, puro lang radyo. Walang TV. Ang pinanonood namin sa gabi sa DCRH, yung Gabi ng Lagim. Ako, natatakot na kami yan, Gabi ng Lagim. So ini-imagine ko, kapag nakatira ka sa Kalagiman, abay, paggabi merong, So si Mrs. Santos, ayaw na niya sa Kalagiman, lumuwas ng Maynila. Bakit ba siya lumuwas ng Maynila? May purpose ang Diyos. Nag-apply siya sa isang trabaho, hindi siya nakuha doon. Kinukwento naman niya, kasi doon part-time. Ang sabi sa kanya, hindi, meron akong pagdadalan sa'yo, dito, full-time, sa Christian Academy of Manila. Pagpunta niya doon, ang una niyang nakita, si Mr. Santos. Una niya nakita. Actually, nakita na sila before, kasi pareho silang Yemilif sa mga gawain. Pero this time, nakita sila and they will work together. Alam niyo ba kung paano naging sila? Alam niyo ba paano saan naging sila? Meron silang field trip. Field trip. So sila yung chaperone ng mga bata sa field trip. Nakaupo sila side by side. Hinawakan ni Mr. Santos yung dulo ng kanyang daliri. Iniintay niyang pumalag kasi pag pumalag, baka masampal siya. Dulo ng daliri. Nung hinawakan ni Mr. Santos, hindi pumalag. May gusto sa akin to. So hinawakan na niya yung kamay. Ayun, doon siya nagsimula. May purpose ang Diyos at may timing ang Diyos. Huwag po tayong magmadali.
In fact, natutuwa tayo kay Glenmore. Nakabalik na si Glenmore. Ano nga po ang pangalan ng wife ni Glenmore? Tricia. Palakpakan nga po natin si Tricia. I'm not sure kung na-welcome na natin si Tricia dito. Okay. Tricia. Ngayon ko lang po kasi siya nakita ng personal. Nakita ko lang yung picture niya sa Facebook. Mas maganda sa personal Glenmore kaysa sa Facebook. She's a beautiful girl. And we thank the Lord. So the Lord is good na binigyan ng magagandang kapartner yung mga anak mo, Sister Let. Kasi Sister Let po ay anak ng pastor. Apo ng pastor. Kaya po yan, hindi po yan nagpapabaya sa church. Kasi apo yan ng pastor. Noon pa natin kasama siya hanggang ngayon. Kaya po binigyan na si Bless ng napakabait na asawa. Si Mix napakabait yan. Napakabait niya. Very nice husband. Buti lang, hindi mahilig mag-under si Bless. Kasi pwedeng ma-under kasi mabait Binigyan ng bahay, binigyan ng magandang sasakyan, maraming anak. Yan. Marami ka ng apo. Ngayon, si Glenmore naman, iniintay ko na lang si Blenny. Hindi ako kinakabahan kay Blenny. Kinakabahan ka ba ka Brother Benji kay Blenny? Huwag kakakabahan. In God's perfect time. Baka si Vico Soto ang maging boyfriend Kasi si Vico Soto, binata. Isang araw magkikita yan. Hi, my name is Blenny. Malay mo, di ba? Malay mo lang, hindi mo alam God's perfect timing. But you pray until something happens. Hindi pa pwedeng pinag-pray mo once, hindi mo na inulit. Sapagkat sabi ni Kristo, manalangin kayo palagi at huwag kayong manglulupaypay. Huwag niyong i-give up yung inyong prayer. It may take long, but God has a perfect timing. So number 1, check your motive. It could be the problem. Number 2, trust in God's timing. Number 3, maari pong may tinuturo pa sa inyo ang Diyos. Kasi po, hindi tayo laging, akala mo ready ka pero hindi ka ready. Akala mo lang ready ka. Taas nga po ang kamay ang feel mo, ready ka nang mag-asawa. Taas ang kamay. Feel mo lang yon, pero maaring hindi ka pa ready. Joseph, ready ka na ba mag-asawa? Umihiling yung girlfriend mo Yung girlfriend mo umiiling hindi ikaw. Feel mo ready ka, pero yung girlfriend mo hindi niya feel. So, wait. May tinuturo pa sa iyo ang Diyos. May tinuturoan ka ng Diyos ng patience. Tinuturoan ka ng Diyos ng perseverance. Tinuturoan ka ng Diyos ng responsibility and maturity. It takes time for that to happen. Sir, ilang taon kayo na mag-asawa kayo? 29, can you imagine? Sa panahon na ang mga kabataan ay nag-aasawa ng maaga. Sister Dory, anong taon ka nag-asawa? 17, sinabi ko na nga Hindi ba Sister Dory, mas bata ka kay Chairman? Younger sister ka. Si Chairman, 29 nag-asawa, ikaw 17. Sweet 17. Ibig sabihin mga kapatid, minsan, akala mo ready ka, pero the truth is, God has a perfect timing. Tinuturoan ka niyang maging patient, maging strong, maging matured. Pray until something happens. In fact, ano po sabi sa Matthew 7:7-8? Pakitingnan nga natin, Joyce. Actually, si Sister Jojo ang naiinip kay EJ. Kailan kaya ako magkakaapo? Naiinip kay Joyce. Kailan kaya ako huwag kang mainip, Sister Jojo. Dadating din yan, di ba, Joyce? Matthew 7:7-8. Sabi niya dyan, ask, it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened. Verse 8, for everyone who asks
receives. The one who seeks, finds. And to the one who knocks, the door will be open. Sino po may sabi nun? Si Jesus ang may sabi nun. Kumatok kayo at kayo'y bubuksan. Kumatok ka minsan, hindi ka, umayaw ka na. Katok lang, katok. In fact, sabi ng parable, tumatawag sa akin, umaga at gabi. Call upon me day and night. Yun po sabi ni Jesus. 7. At hindi ba bibigyan ng Diyos ng katarungan ang kanyang mga pinili na sumisigaw sa kanya araw at gabi? Kaya ba niyang tiisin sila? You think titiisin tayo ng Diyos kung tayo tumatawag araw at gabi? The answer is no, because our God is a loving God, compassionate God. Kung itong judge na walang takot sa Diyos, hindi niya mabaliwala yung persistent widow, paano pa tayong babaliwalain ng Diyos kung tayo tumatawag sa Kanya araw at gabi? Tanong, sino po sa inyo ang nananalangin araw at gabi? Taas ang kamay. Yan. Huwag kayong hihinto sa pananalangin araw at gabi. Kasi po yung panalangin magagawa ninyo together with other things. Pwede kayong mag-pray habang namamlansya. Ginagawa nyo ba yan? Pwede kayong mag-pray habang naglalaba. Pwede kayong mag-pray habang nagluluto. Pwede kayong mag-pray habang nagda-drive. Pwede kayong mag-pray habang nagtatrabaho, habang nagbibiyahe. That's the best thing about prayer. You can pray anywhere, anytime. In fact, ano po sabi sa 1 Corinthians 5:17. Basahin nga natin. 1 Thessalonians. Joyce, 1 Thessalonians 5:17. Ano po sabi dyan, Joyce? Pray continually. Pray without ceasing. Ibig ba sabihin, Pastor, pray continually, pray without ceasing? Ibig ba sabihin, Pastor, hindi na matutulog? Siyempre naman, hindi ganon. Ibig sabihin, you are always in the attitude of prayer. Para po bang cellphone? Sino po sa inyo, pag natutulog kayo, ino-off nyo yung cellphone nyo? Taas nga kamay? Hindi nyo ino-off. Naka-on. Pero sabihin, naka-off, naka-off lang ganon. Pero naka-on. Mali ba kung low bat? Ibig sabihin, ang inyong communication line with God is always on, never off. Attitude of prayer is you are always in the presence of God. Kahit kayo natutulog. In fact, God can speak to you habang kayo natutulog. Alam niyo po ba yan? God can speak to you habang kayo natutulog. Example, si Joseph natutulog. At ang sabi ng Diyos sa kanya, Joseph, huwag kang matakot, pakasalan si Mary. Sapagkat yung kanyang dinadala ay anak ng Diyos. So pagkagising ni Joseph, ano ginawa niya? Kinuha na niya si Mary. God can speak to you while you are sleeping. So you never leave the presence of God. Ang gusto ko yung song ni Mrs. Santos. All my life, you have been faithful. All my life, you've been so good. The goodness of God is running after me. The goodness of God is running after me. Hindi po tayo makakaranas not even a single moment in our life na ang Diyos hindi nakatingin sa atin, na ang Diyos hindi nakabantay sa atin, na ang Diyos hindi nagmamalasakit sa atin. Don't you ever doubt the compassion of God. Don't you ever doubt the goodness and the mercy of God, that God promised, I will never leave you, I will never forsake you, I will be with you to the end of the age, to the end of your life, to the end of the world. Ano po problema? Yung pong last verse. Sa Luke chapter 18, the problem is verse 8. 8 lang, para malaki. Joyce, para malaki. Lakihan natin. Verse 8 lang lagay mo. Yan. I tell you, He will see that they get justice and quickly. However, when the Son of Man comes, will He find faith on the earth?
You see, the problem, mga kapatid, sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay is faith. If you do not have faith in your heart, ano po sabi sa Hebrews 11:6? Without faith, it is impossible to see God, to receive from God. Hindi po pwede, mga kapatid, na tayo walang pananampalataya, sapagkat ang pananampalataya ang susi sa pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Do I believe in the power of prayer? The answer is absolutely yes. Tanungin niyo si Ate Hirang. Tanungin niyo si Sister Piling. Tanungin niyo po si Mr. Santos. Tanungin niyo po yung lahat ng mga may edad na, and you ask them, do you believe in the power of prayer? And they will tell you the answer is yes. Sapagkat, Sister Let na lang tanungin niyo, anong panalangin mo, Sister Let, ang hindi tinugon ng Diyos? Kakanta ka na lang, magko-chorus kayo ni Mrs. Santos. Ang song nyo, the goodness of God. All my life you have been faithful. All my life you've been so, so good. That's all you can say because God is so good. How many times kayo nagkasakit na kayo pinagaling ng Diyos? Ako po ay, for the first time in my life, ako'y na-operahan sa tongue. And by the grace of God, it's totally healed. And God has supplied all my needs. Alam niyo po, nung ako'y operahan sa tongue, bigla na lang may nag-text sa akin. Sabi sa akin, Pastor, I will send some money to you. British. Ako nagkasal sa kanila before. Sabi niya, out from the blue, sabi niya, Pastor, I will send some money to you. Pinadala niya ako ng 100,000 out of the blue. Sabi ko, Lord, thank you, Lord. That's all I can say. God knows my needs, and God knows my tongue problem, and God opens the door. Somebody so long ago sent me 100,000, and I paid for everything I need. Goodness of God. I don't have much time, 11:21. But I can stand here. Si Mrs. Santos nga every year sabi niya, another chapter in my life. Naku, kung isang tayuan lang ang chapter of my life ni Mrs. Santos, 5 araw tayong makikinig sa kanyang chapter of my life. Sa dami ng kanyang patotoo, sa dami ng ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. And I think you can say the same. May problema lang po tayo kung tayo po ay walang pananampalataya. Sapagkat sinabi niya, it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must believe that God exists and that He rewards those who diligently, sincerely seek Him. So what could it be kung bakit meron kang prayer na hanggang ngayon ay hindi tinutugon ng Diyos? You check yourself. Could be wrong motive. Could be wrong timing. Could be that God is teaching you something. Or could it be that you don't have the faith that moves mountains, di ba? Faith that moves mountains. And you say, Pastor, paano yan? I probably do not have that kind of faith. Ang sabi ni Jesus, faith, sabi ni Paul, faith comes through hearing, and hearing by the word of God. Romans 10:17. Ang pananampalataya ay nagmumula sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya po tayo nag-aaral ng Word of God. Kaya po tayo nagbabasa ng Word of God to build up our faith, because faith is the key that will open the doors of heaven to give you everything you need. Faith. Do you have the faith? Natutuwa po ako sa ating chairman. Kaya nag-uusap kami, kinukwento niya sa Sunday School, yung kanyang mga gustong gawin sa Panginoon. I support that 101%.
Meron siyang gusto, nung pa niya sinabi to, sabi niya, gusto ko sana mag-open tayo as Good Neighbor Christian Fellowship ng isang coffee shop dyan sa may Riverbanks. Nakalagay doon, Good Neighbor Coffee Shop. Na kung saan mga tao is welcome to come, magkakape, o magbibili ng cookies, donut, may Christian music, may Christian literature. Tapos doon siyempre, tatambay yung iba natin mga kapatiran. Sister Dory, number 1, dapat nandun ka para lahat ng pumasok. Oh, mare, upo ka muna. O, kukwentuhan mo, magaling ka naman sa kwentuhan, share mo ng Word of God. Naku, lahat lang magpupunta doon, maboborn again. Yan. O, di ba? Marami siyang gustong gawin. Gusto niyang ipagawa itong church. Pag ganon, malaki. Kaya ang pray ko kay Chairman, 100 years kamukha ni Juan Ponce Enrile, di ba? Kabe-birthday pa lang ni Juan Ponce Enrile, 100 years old, Chief Legal Counsel of the President. Ba, napaka-sharp ng mind. Hindi mali-mali. Si Biden mali-mali. Nakakalimutan niya pangalan na, yung pangalan ng President ng Mexico, sabi niya Assisi. President ng Egypt yun eh. Si Juan Ponce Enrile, very sharp ang mind. 100 years. Pinagpe-pray ko lahat ng mga anak ni Chairman maging milyonaryo. Milyonaryo. Kaya naman ni Joy yun, milyonaryo. Kaya ni Sig yun, kaya ni Aaron yun. Para ipapagawa natin yung second floor, third floor. Di ba, Aaron? Amen, si Ma'am. Pati yung school. In fact, alam nyo, ang mga miyembro natin, pinagpapala ng Diyos. Dati ang kotse lang dyan, kotse ni Chairman ngayon. Wala tayong maparkingan. Wala tayong maparkingan. Oh. Lahat yan, mga anak ni Bernadette, si Jovicel, lahat kayo, lahat, mga apo, mga anak ni Sister Dory. It's just a matter of time na tayo po papasaganain ng Panginoon. Kaya mag-iisip tayo ng ano bang ministry. In fact, ang wife ko po, meron siyang isang dream, Chairman. Gusto niyang bumili ng lupa, gagawin niyang campsite. Parang Rizal Recreation Center. Yan. Dream niya yun. So far, meron na kaming lupa sa Paso. Meron na kami nun. Konti na lang. Pero pag hindi mo ginibap yung iyong gustong dream para sa Panginoon, God will give it to you. Tayo po'y manalangin. Panginoon, alam mo po ang aming mga prayer requests. Alam mo po ang aming mga prayer needs. Wala pong naililihim sa iyo, Panginoon. Walang naitatago sa iyo, Panginoon. And so today we ask, tulungan mo po, Panginoon, na develop namin ang aming pananampalataya sa iyong mga salita, sa iyong mga pangako. Bigyan mo kami, Panginoon, ng faith and confidence in your words, in your promises. Because you are the God of the impossible. You are the God that can do anything. There is nothing impossible with you. If only we believe. There is nothing impossible to those who believe. Teach us. Help us to learn to believe. And God, you will answer our prayers in ways we can never imagine. And God will give you all the highest glory and honor. Our lives will shine for Jesus. We will touch lives. We will change lives. We will rescue lives. We will give hope. We will give faith. We will give light to the world through Jesus Christ. Help us to do that, Father, in this church. Alam namin, Panginoon, malapit ka nang dumating and we have short time left. Help us never to waste whatever time and opportunity you are entrusting to us to make a difference and win souls for Jesus Christ. Patawarin mo kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kahinaan, sa aming pong pag-aalinlangan, sa aming katamaran sa paglilingkod sa Diyos. At tulungan mo po, Panginoon, ang aming mga buhay ay mag-turn around as we hear the promises of God. Bless us all today in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you all.